Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Pasado. Eight of Cups and the strength. You're strong. You're majestic like a lion. And you are brave. May inner strength ka, may inner stillness. And powerful yung personality mo. You walk away, you turn your back from a situation or a place or a person na nagpapahirap lang sa'yo, na there's delays or suffering or nagiging emotional ka lang o dumadanas ka lang ng emotional turmoil, pwedeng depression, and pwedeng you feel exhausted, you feel not happy, you feel na parang in a toxic situation ka, in a toxic place, in a toxic relationship, pwedeng ganun kung kayo lumalayo ka. Ano pa? Or tinatake it for granted ka, pwedeng ganun na kung sa relationship ka. Ano pang energy mo ngayon? King of Cups in reverse and the Seven of Cups in reverse. Actually, hindi ka nalilito eh. Parang naging cold ka and unemotional right now. Hindi ka nagiging understanding ngayon kasi maaaring abusive yung tao, yung mga tao, o yung person mo, or yung mga tao sa place na yan. O kaya, instead na pahabain mo yung pasensya mo o yung maging understanding pa, you turn your back na lang, ganon. And mas pinipili mo na lang na lumayo kaysa may piliin ka, kaysa magstay ka, or mas pinipili mo ang sarili mo pagkaganyan. And kung merong mga nagpa-confuse ng palito sa'yo, hindi ka na ako confused. Hindi ka na nalilito. Alam mo na kung anong gusto mo, ano yung choice mo, kung ano yung decision mo. At kumbaga clear na yung isip mo kung ano talaga yung gusto mo, kung ano yung para sa'yo, no? Or kung ano yung nais mo, kung ano yung pinipili mo, ganun. Either dyan na. What's with the Seven of Cups in reverse? For more clarification. King of Swords. Knight of Cups. You choose yourself na maglagay ka ng boundary na tumalikod na lang sa mga nagkakagusto sa'yo, sa mga, or else sa mga iwasan na lang, talikuran, or lumayo. Pwedeng, ano tong Knight of Cups na to, may mga option ka. Guys, yung mga nagsisend sa'yo ng negativities to, kasi baggage to yun. Baggage yung sinesend nila sa'yo, hindi yan cup of love. Baggage. Yung mga sinesend nila sa'yo o yung mga ino-offer nila sa'yo, baggage nila yan. Baggage ng person o ng ibang tao, mga baggage nila. Naglalagay ka na ng boundary, restriction,
Ayaw mong papasukin yan. Ayaw mong parang napakatigas ng auric field mo ngayon kasi King of Swords. And clear yung mind mo. Sharp yung mind mo. Alam mo na sinisindan ka nila ng negativities nila. Baggage, mga like negativities and their negative emotions, emotional toxicities. Pati invade. Yes, pati invade. Oh. Pati invade. Napaka-toxic na talaga ng mundo ngayon. Yung iba, pahide nga lang talaga, pero pinapairal nila yung envy. Kaya, yung inggit yan, guys. Pinapairal na yung inggit nila. Halata naman eh. At madami ang ganyan, na-notice ko. Madami talaga pinapairal na inggit, insecurities. Minsan nga, kahit tulungan mo pa eh. Gusto ka pang ingud-ngud, gusto ka pang iruwin. Dahil ang gusto nila sila yung the best, pinakamataas, pinakamagaling, pinaka-good look. Parang yung sa Snow White, yung witch doon, na ayaw niya may mas maganda sa kanya. Yung ganun ba? Kaya maganda sa kanya si Snow White. Pinapapatay niya si Snow White. Gusto niyang patayin kaya gusto niya. Siya yung pinakamaganda. Di ba? Baliw. Mga ganun. Grabe. Yan ang mga evil. Actually, nangyayari yan in reality. Na halos lahat ng mga witches, yan ang reason nila kung bakit sila gumagawa. Inggit. At gusto nila makapag-compete. Gusto nila ng power, authority, control. Gusto nila ng mapasa kanila yung sa iba. O gusto nilang sirain na lang kung hindi mapasa kanila yung sa iba. Mga ganun sila. Kasi nasa evil forces na yan sila eh. Sa kampo na kadiliman yung mga yan. Yun, ganyan. Wala silang sense of right and wrong. At alam nilang mali, sige lang. Dahil yun ang makapagparamdam sila sa kanila na fulfilled sila, masaya sila. Pag dinistroy nila o niruin nila, pag ginawa nila ng deceit yung isang tao na kahit inosente pa, kahit wala namang ginagawa sa kanila. Yun ang kanilang happiness. Yun nga lang, afterlife, impyerno naman ang punta nila. So ano pa? Darating sa'yo. Ano kaya itong darating sa'yo? 5 of Swords. Upright na yung 5 of Swords. Bumangga dito eh. Upright daw yan. Ano ba yan? Clarified by 10 of Cups. 5 of Swords. Someone na parang may humaharang sa kanya. In a battle. Or nakipaglaban to ngayon. May humaharang sa kanya sa daanan niya. May humaharang sa daanan niya papunta sa'yo. Hindi. May humaharang sa kanya na para hindi kayo ma-unite. May humaharang sa kanya, may pumipigil sa kanya, may nagbablock sa kanya para hindi kayo ma-unite. Pero ito yung darating sa'yo, yung tao na to. O diba? Ano ba itong humaharang sa kanya? Mga tao. Tingnan natin itong tao. Hindi tao yan. Ano yung humaharang sa kanya? Fallen angels. Kung hindi tao, fallen angels pa. Fallen angels. Ano ba itong humaharang na fallen angels sa kanya?
Mga Prince of Hell ba yan? Hindi naman mga Prince of Hell. Ano yan? Ano mga fallen angels yung maharang sa kanya? Marami ba yan? Marami. Isang pamilya na fallen angels. Isang family ng fallen angels. Yan. Parang isang pamilya ng fallen angels. So, marami daw yan. Kaya ng person mo yan. Kahit fallen angels yung kalaban niya. Kung meron kayong psychic abilities, kung naka-experience kayo ng, kaso lang, madalang lang kasi may ganun eh. Ewan ko lang, may iba pa bang tao yung naka-experience na nakikita yung yung mga entities? Nakakita ng mga entities, kahit pikit yung mata. Meron, yung mga matataas, yung may mga psychic abilities ng mga tao. May mga spiritual abilities or psychic abilities. Meron. Madami ba yung may ganyan? Madami naman daw yung may ganyan. Baka isa na kayo dyan. Yung may ganung psychic abilities. Pero yung iba hindi sila aware or wala siguro yung iba. Hindi naman lahat kasi may ganyan. Kaya yung iba talaga hindi makarelate dyan kasi wala kang ganyan. Pero yung meron ganyan na psychic abilities ay makakarelate yan dyan. Weird talaga yan kasi hindi naman common yan. Hindi naman lahat ay may ganyan. May 50% pa sa lahat ng tao na nakakakita ng mga entities. Walang 50%. May 40% pa sa mga tao yung nakakita ng mga entities. Wala. 30%. May 30% pa sa mga tao yung nakakita ng mga entities. Wala May 20% ba sa mga tao nakakita ng entities? Out of 100 Wala. May 15% pa sa mga tao ang nakakita ng mga entities. Baka 15%. 15%, nasa 15% lang. So, konti lang talaga. Marami pa rin naman yan. Isipin mo ilang milyon na tao, sabihin mo, out of 150, 15%. Di marami pa rin, no? Sa buong mundo. 15% ng sa buong mundo. Di ba? Yun nga lang, yung nasa langit ngayon, 5% lang sa lahat ng namatay ang doon. Ilan ba yung sa lahat ng mga namatay? Yun ang punta sa impyerno. Ilang percent? Angel Metatron sana nandito. Ilang percent ba? Siya talaga nakasagot niyan. Ganyan siya mahihawak ng Book of Life Dati, siya yung sumagot niyan ilang beses na 5% na nasa Garden of Eden, yung sa langit ng mga kaluluwa doon ng mga righteous. Kasi konti lang righteous, kaya 5% lang nandun. Hindi matanggap ng karamihan yan kasi alam nila sarili nila hindi sila righteous. Wala silang balak siguro magbago na magpaka-righteous. Mas gusto nila yung patuloy silang gumagawa ng masama na still tanggapin pa rin sila sa langit kahit na sige sila gawa ng masama. Hindi ganun yun. Kaya nga ang dami dun sa impyerno kasi in-expect nila kahit gagawa sila ng gagawa ng masama at evil ay tatanggapin pa rin sila sa langit. Doon pa rin sila sa langit ilalagay. Pero hindi ganun kasi. May ilang percent ba sa lahat ng mga namatay out of 100%? Ilang percent ba sa mga namatay na tao ang nasa impyerno ngayon? May 50% ba?
Wala. May 40% pa sa mga tao, 40%. May 40% nandun. Sa impyerno, may 40%. Yung iba, sa purgatorio yan. Pero yung 5% to sa langit, dun sa Garden of Eden. Diba? For, ano yun? 40%. Bali, 45. 55 na sa purgatorio. Ganun ba yun? 55% na sa purgatorio. Ay, puti, kainin na. Kakainin. Mangain siya. Hype. Mangain siya maliit. Share ko lang sa inyo para alam nyo. Hindi ako nagmamagaling. Inaalam ko din ako. Para alam natin. Sino ba sumagot nun? Si Angel Metatron. Si Metatron. Si Metatron ang may hawak kasi niyan. Si Angel Metatron yan. Dati talaga si Angel Metatron yan ang sagot na 5% lang. Ang nasa, walang 6% eh. 5% lang talaga. Nasa langit yung sa Garden of Eden. Kasi yun lang ang righteous eh. Ano ilagay dun yung hindi righteous. Yan na naman siya. Pasaway itong pink na to ah. May maliliit ako dito guys. Anak nila, anak ng gold. Nakita nyo, sineparate ko baka kainin nila. Ayan o. Ayan, hindi makita eh. Ayan sila lang yung isa. Hello? Hindi. Nagtatago sila dito. Ayan. Maliliit. Ayan o. Ayan. 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 Niba ko lang. Maliliit pa naman. Kaya dyan muna sila. Baka kainin eh. May isa po dumaliit eh. Mamaya na yun. Ayaw tanggapin ng mga tao. Ano magawa natin? Ano magawa ng tao? Dahil yun talaga ang patakaran. Kaya nga, nakalagay sa ano yun eh, sa tawag yun, sa stone. No. Nakalagay sa stone. Sinulat ng God sa stone. Binigay kay Moses. Yung 10 Commandments. At mayroon pa sa mga sa Biblia na mga ano ako baka kainin nila eh. Malit. Na kung ano yung dapat iwasan. Kung ano yung tama sa mali. Kung ano yung masama. Kung ano yung evil. Diba? Hindi pa intindi naman eh. Kaso lang, meron talaga mga mas gusto ang evil doings. Masamang gawain. Gumawa ng masama sa iba. Ganun lang. Kaya ganun. Ano ang kahilingan mo magagrant? Six of Swords. Makalipat ka na guys. Ano yun? Makalipat kayo. Hindi lang ikaw. Dalawa kayo. Ano yun? Yung kukunin ka? Susunduin ka ng person mo? Hindi. Yung makalipat ka na sa ibang lugar. Yun talaga. Yung makalipat ka na sa ibang lugar. O
Basta ikaw, makalipat ka na sa ibang lugar. Yun ang matutupad sa wish mo. Baka sa ibang bansa. Kung makapag-migrate ka na. Ganun. Naano ako dito, baka kainin kasi yung maliit, kawawa naman. Parang aswang kasi itong pink na to eh. Ano pa ang ninanais mong matutupad? Four of Cups. What's with the Four of Cups here? Ninanais mong mangyari na matutupad ba? Ganun. Yung ex mo, malungkot siya, yung maging malungkot siya. Ex mo na hindi nagtitake ng risk sa'yo, maging malungkot siya, yung hindi siya makontento without you. Nang sa ganun ay makita niya yung worth mo, yung halaga mo, yung value mo, o ano yung importansya mo sa buhay niya. Ganon. Ini-embody mo energy mo yun. Para kang naka-chain. Pinapalakas ka. Naka-chain ka. Saan? Sa isang lugar? Hindi sa isang lugar. Naka-chain ka ba? Naka-chain ka nga. Saan? Sa training camp mo? Sa training camp mo. Kasi pinapalakas ka eh. Sino nag-chain sa'yo? Angels? Angels talaga nag-chain sa'yo. Sila nga nag-chain sa'yo. Para palakasin ka. Tinitraining ka nga eh. So ano pa? Ang energy mo ngayon. Pinapakain ka ng healthy foods kasi, fruits yung hawak nandyan. You are strong. Malakas ka. Isa lang, madami. Malakas ka. Strong yung pangatawan mo. O strong ka mentally. Emotionally. Ganun yun. Pagka meron kang mission or purpose, palalakasin ka niyan. Kasi kadalasan niya may labanan yan eh. Hindi lang physical na labanan. Spiritual. Yan. O kaya lahat na. Labanan ng lalo sa Armageddon. Good versus evil. O diba? Pero yung mga tao doon yan, kakampi sa fallen angels. Lalaban sa God daw yung yung mga tao. Magtitipon-tipon yung mga leader ng buong bansa. Lalaban sa pwersa ng kalangitan. Kasi kakampi sila sa fallen angels. Di ba nasa Biblia yan? Napanood ko lang yan sa YouTube. hindi ko na din para hindi ko nabasa yung part na yan sa Bible ng bata pa. Yung tungkol sa Armageddon. Iwan ko meron ba dyan sa Biblia. Meron ata yan yung sa Armageddon. Hindi ko na nabasa yun ng bata pa ko. Pinipili ko lang kasi basahin ko yung mga kay Solomon, yung mga words of wisdom, yun. Ano pa? Baka kainin na lang maliit na isa dyan. Hindi ko nahiwalay. Ano pa? Ang energy mo ngayon. Maliban sa malakas ka, strong ka. Talagang strong nga and powerful and may authority and fiery. Parang umaapoy. Para kang dragon, no, na umaapoy, na bumubuga ng apoy, parang ganun. Simbolo lang to guys ha, simbolo ng dragon.
fierce, and strong pa rin. Confident sa kakayanan mo. At ano pa, ang energy mo ngayon. One more. Oh, confident ka and you know your capabilities. Hindi ka nadadoubt sa sarili mong kakayanan. You're expressive. You're assertive. You're capable to achieve or reach your goals in life. Ano yun? Para kung may pakpak na. Ready to fly. Hi! Ano ba to? Saan ba ito na una? Walang pakpak. Para kang ano yun? May pakpak ka na talaga. Hindi lang parang may pakpak ka na. Tingnan natin. May pakpak ka na. O may pakpak ka na you can spread your wings and fly high. Pero naka-chain ka pa. Hindi ka pa pwedeng lumipad, no? Hindi ka pa pwedeng lumipad. Naka-chain ka pa. Chine-chain ka pa ng angels. Bakit? Bakit kailangan ka pa i-chain ng angels? Para i-purify. Pinupurify yung ano mo. Yung isip, kaluluwa. Yung buong katawan mo. Hindi yung buong katawan. Pinapatibay yung faith mo. Faith. Para binibuild sa yung faith. Binibuild sa yung faith. Hindi pinapatibay. Binibuild sa yung faith ngayon. Kaya naka-chain ka ngayon. Binibuild yung faith. Ba't ano ba yung mission mo? To show to others, or to share wisdom to others? No. To help others to identify what is right from wrong. Ayun, kasi tingnan nyo. Dalawang sword to yung sa kabila na sugatan. To help others to identify what is right from wrong. So parang wisdom pa rin yun. Connected sa wisdom. Kung ako lang papiliin, guys. Kung pupunta ako sa langit, kung papiliin, kung pupunta na sa langit o patuloy pa mabuhay. Ay, kung ngayon na, mas piliin ko pupunta ako sa langit. Kasi dito sa lupa, madaming evil dito. Hindi sa takot ako, no? Hindi naman ako natatakot, no? Sa mga ganon. Yun nga lang, yung peaceful ba, walang mga evil, walang mga gahaman, walang mga masasama. Walang mga yung umiiral ay inggit, mga ganon. Pag sa langit ka, siguro ay ano na dun, peaceful, ganon. Peaceful at hindi umiiral ng mga inggit-inggit na yan. Frustrate yung nakikita mo iba na evil yung kanilang ugali, na pinapairal nila yung inggit, na napaka-inggitira at basta ang pangit sa ganong klase ng place na yung mga tao ay inggitira. Parang napaka-toxic. Ganun. Pinapanalangin ko nga palagi yan, guys.
yung ano na, matapos na mission ko. O kaya mag-iba na mission. Sabi ko, ibahin mo naman God yung mission ko. Nagsawa na ako. Totoo lang yan, totoo lang. Nakakasawa din. Kasi ulit-ulit din kasi. Ewan ko, sana matapos na to. Mag-iba na naman. Yung gagawin kong mission. Nakakasawa din kasi siya. Yung tungkol sa mga impyerno, mga ganyan. Gusto ko iba naman. Madami nang karinig na eh. Marami na. Share nyo na lang para madaming mapaabot sa ibang tao, di ba? So, ano pa? Pag spiritual kasi na mission, guys, ay gusto mo man o hindi, ay kailangan talagang gawin mo yan. Kailangan mong gawin yun. Ganun yun eh. Kasi pinanganak ka for that. Ganun yun pag may spiritual ka na mission. Or purpose, or destiny. Ano pa? Kahit yung pari, sa misa niya, kung papiliin daw siya, kung mamatay na siya, napupunta siya sa langit, na sa langit siya mapupunta. Kahit ngayon na agad, sabi niya. Kasi dito sa lupa, matitempt ka pang makagawa ng kasalanan o may magtitempt sa'yo. Siyempre, mga demonyo na gagawa ka ng masama. Baka matempt ka pa. At manganib pa yung kaluluwa mo na instead na sa langit, ka na mapunta pa kasi impyerno pa. Diba? Sabi niya ganun. Yun, tama naman sabi niya. Yung iba hindi yan sila nag-aalala na mapunta yung kaluluwa nila sa impyerno. Kasi wala na yan sa isipan nila. Gusto nila makuha nila yung gusto nila, masaya sila, mag-enjoy, kamkamin sa iba. Ay, hindi na yan sila nag-iisip na mapunta sa impyerno. Ano siguro, bahala na. Ganon siguro sila. Bahala na. So, ano pa? Darating sa'yo. When it comes sa love life mo. Ay, pwedeng palang pa yan. Palang ba yan? Palang. Upright ba yung Page of Cups? Upright. Upright kasi palang yan eh. May clarification lang to. Yung mag-reach out sa'yo na person. Pero, tuloy-tuloy ba yung pag-reach out yun sa'yo? Oo, tuloy-tuloy na daw yan. Para mag-umpisa from short conversation, ganun. Yung mag-reach out sa'yo o yung mag-offer na cup of love. Yan ang darating sa'yo. Sino ba yung darating sa'yo? Ex mo na to? Siya. Siya yan. Yung hindi nagtitake ng risk na person mo, ex mo, na winish mo, hiniling mo na yung hindi siya makontento, hindi siya maging happy pag wala ka, na ma-miss ka niya or ma-miss ka niya, na mangulila siya sa'yo, mga ganun ba? Ayan. Pwedeng yung ma-miss ka niya, baka yun ang hiniling mo. Maalala ka niya, ma-miss ka niya, ganun. Ano pa? Tungkol sa may destiny ka, tingnan natin. Kasi may destiny ka ba?
Upright ba yan? Meron kang destiny. Meron. May mission ka kasi. Kaya nga tinitraining ka. Ganyan yung may mission. Parang nasa training camp. Tapos, pag ready na, ay, yun na. Umpisa na yan. Ganun yun. Yun nga lang. Ano ba yung destiny mo? Oh? Meron ka talagang gagawin mission. Yung maging courageous ka. Yung parang genius. Wise. Na may nakatakdang oras sa'yo. May oras. Na mag-umpisa ka niyan. Gamit yung intellect mo. Hindi lang lahat. Lahat yan. Hindi lang intellect mo. Na-ready ka. Parang ginagawa kang matured spiritually. Ginagawa kang matured spiritually niyan. And strong. Hindi lang mature, strong pati and stable. And isa ngayon, binibuild yung faith mo. Ganun. Tungkol dito, sa person mo na to, anong feelings yan sa'yo kasi ex mo yan eh. Come what may, emosyonal, nanginayang, makatuparan lang ng wish mo to. Nanginayang siya sa'yo, nag-emotional, na nag-grief, o nagsisi, nawala ka sa buhay niya, o hinayaan ka niya mawala sa buhay niya. In love sa'yo. In love siya sa'yo eh. Hanggang sa willing siyang lumaban o ipaglaban ka. Nalabanan ang fear niya, ang takot niya. I-pursue ka. Upright ba to? 8 of Swords. In reverse daw to. 8 of Swords. Hindi niya na pinipigilan yung sarili niya. Hindi niya na nare-restrict. Hindi niya na kinokontrol yung sarili niya. Hindi na siya naglalagay ng boundary. Talagang hindi na siya natatakot. Hindi na siya nagpapakontrol pa. Dahil nangibabaw yung pagmamahal niya sa'yo. Yung desire niya for equal give and take. Na gusto niya magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. Nanindigan siya na mag-invest siya sa'yo. Para magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. Kasi the Emperor here. Ay! Gusto ko niya magpangasawa kasi gusto niya maging partner ka. See? Gusto niya pakasalan ka. Ganun. Ano pang gusto niya sabihin sa'yo? Four of Pentacles in reverse. What's the Four of Pentacles in reverse here? Meron siyang nilet go, na-release, past person niya, yung third party. Yung third party. Oo daw. Baka nagsama sila ng third party. Yun ang na-release niya. O nagkaroon ng union sa kanila ng third party. Yun ang na-release niya. Kinalimutan niya na, nilet go niya na, tinanggal niya na sa buhay niya. Nag-end na daw. Naging unstable, naging unsecure siya doon. Nag-end na, na-destroy na. Tapos na, o tinapos na yung connection nila ng third party na yun. So, ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? Hindi siya makatulog, kakaisip. Para hindi makapahinga yung isipan niya. Na dahil siguro sa excitement. Dahil ba sa excitement na magkaroon ng new beginning sa inyo? Hindi eh. Dahil sa gusto niya na magkaroon ng new beginning sa inyo. Hindi man dahil sa excitement. Dahil sa gusto ka na niya mapangasawa. Dahil gusto niya ng, parang nagmamadali siya na magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. A new cycle. Yan. Kung kaya parang
hindi makapapahinga yung isipan niya. Kakaisip, parang nag-overthink yan o hindi makatulog pati. Nagkakaroon ng insomnia. So ito na lang guys for collective reading. So mabaguhan pa dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun naman notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pagka-like naman po, pag-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga karesonate sa reading nito.